Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Mwamu Chup Chup. Nagtungo ang ating mga bida sa Star Hill upang pasayahin ng isa-isa ang mga celestial spirit, upang pasalamatan ang mga ito dahil sa naitulong nila upang mawasak ang Project Eclipse. Unang tinawag ni Lucy si Aris upang itanong kung anong gusto nito. Giit ni Aris na nais niya lang maging tan. Kaya agad siyang sinunog ni Natsu upang maging golden brown at labis naman itong nagustuhan. Sunod na tinawag ay si Taurus. Ngunit nang makita pa lang nito ang dalawang sexing dalaga ay solved na siya agad. Kalaunan ay nahulog si Happy ngunit iniligtas siya ni Virgo. Ngunit ang request nito ay nais niyang parusahan siya ni Lucy. Pero pinitik lang ito ng dalaga kaya si Natsu na lang daw ang bubugbog kay Virgo. Ngunit nasatisfied naman ang celestial spirit sa ginawa ng kanyang master kaya umalis na rin ito. Si Cancer naman ay pinagpraktisan si Happy na matagal na pala nitong nais gawin kaya ginawa nitong afro ang pusa. Sumunod ay nais lang daw ni Capricorn na marinig ni Lucy ang ginawa nitong tula. Subalit si Sagittarius ay ginawa siyang target ngunit ginamit niya si Happy na pumapalagpa dahil sa kaba kaya muntik na siyang mapatay nito. Si Gemini naman ay nagtransform na Lucy at sumayaw-sayaw. At si Libra ay ginamitan lang sila ng gravity hanggang sa ikatutuwa nito. Sunod naman ay si Pisces na matagal na palang nais kainin si Happy kaya napaiyak ang pusa dahil nasasaktan na siya para sa kasiyahan ng mga celestial spirit. Si Loki ay nais lang daw makasama si Yukino ngayong gabi. Tapos sinuntok pa nito si Natsu na matagal na rin niyang nais gawin. Nagalit naman si Natsu ngunit pagsugod ay nadapa siya kaya muling tinamaan ng suntok ni Loki kaya pinabalik na ito ni Lucy. Nagdadalawang isip si Lucy na tawagin si Aquarius dahil napakainit pa ng ulo nito dahil magkaaway sila ni Scorpio. Kaya ang nais ni Aquarius ay patawanin siya ni Lucy. Nagpatulong naman ang dalaga kay Yukino para gumawa ng skit at pinipilit niyang maging nakakatawa kahit mas lalo pang naiinis si Aquarius. Dahil dito ay nilunod sila ng celestial spirit at tumalsik si Lucy sa bangin. At nang sumaabit ang dalaga ay natawa na rin si Aquarius. Ngunit niligtas pa rin siya ng spirit at binantayan ito, saka naalala niyang noong bata pa si Lucy ay tinatawag siya nito palagi sa tuwing maliligo upang makipaglaro. Isang araw ay tinawag siya nito sa pamamagitan ng tubig sa goldfish bowl. Pero kaya pala siya kinukulit ni Lucy ay dahil wala siyang ibang makalaro. At pagsapit ng gabi ay kitang-kita ang napakagandang mga bituin na magkasama nilang pinanood. Isang araw ay biglang nagsimatayan ng mga isda at natuyo ang mga luntiang lugar. At ang mga magagandang beach ay nagkaroon ng kadiliman, ang desyerto ay biglang nagyelo at ang mga ibon ay nagsisiyalisan na. Sa kabila nito ay walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyayari. Ngunit dahil dito ay marami ring trabaho para sa mga salamangkero ng fairy tale pero naunahan na sila sa mga quest. Sila Gray at Juvia ay pinagsama ang mga kapangyarihan upang mapalamig ang sobrang init na bayan dahil sa mga weird na kaganapan. Samantala si Erza ay tumulong sa paghuhukay na nagawa lang niya ng mabilis. Si Wendy ay ginamit din ng power sa lugar na walang ihip ng hangin. At ang Thunder Legion ay nagsilbing lightning rod upang hindi tamaan ng kidlat ang isang syudad. Sila Elfman naman ay pinalaya sa mga nanggugulo ng mga halimaw sa isang bayan. Dahil dito ay kakaunti na lang ang pagpipilian nila sa quest board. Kaya sinisini Happy si Lucy na ang tagal daw maligo. Mabuti na lang ay may naitabing trabaho sila Kinana at Mira para sa Team Natsu. Subalit taghirap na naman ang bida dahil sumakay sila ng tren ng ilang oras para sa misyon na kinakailangan ng isang celestial wizard. Dumating na sila sa lokasyon ng misyon na napakagandang beach. Nang may maamoy si Natsu at dumating ang giant sea slug na nais silang kainin. Ngunit nang tinawag ni Lucy si Aquarius ay walang dumadating kaya muntik na sila at umatake na rin si Natsu na kinain lang nito kaya tinawag ni Lucy si Taurus na ayaw din lumabas. Inilabas naman nito si Natsu dahil sa pangit ng lasa niya saka hinabol si Lucy dahil wala siyang matawag na celestial spirit. Inatake ito ni Natsu ng Fire Dragon's Roar dahilan para lumipad ito dahil sa dami ng nakain na apoy samantala nagtataka si Lucy sa mga susi niya. Pagbalik nila Erza ay sinabi nitong wala namang Sibeles Village kaya naisip nilang isang patibong ang nakuhang quest nila Natsu. Saka dumating si Yukino na hinahanap si Lucy tungkol sa mga celestial spirit. Samantala hindi pa rin matawag ni Lucy ang mga golden key. Ngunit ang silver key ay nag-respond naman sa kanya. At nalaman nila kay Crocs na nasa panganib ang celestial spirit world nang biglang may mga umatake sa kanila. Na nagmumula pala kay Virgo na tila nagrebelde sa owner nito. Giit ni Yukino na hindi niya na matawag sila Libra at Pisces kaya naiisip niyang nanganganib si Lucy dahil halos puro golden key ang hawak nito. Sa pilitang pinabalik ni Virgo si Crocs sa kanilang mundo. Saka sila naman ay inatake nito ng Letigo, tapos pinasabog pa nito si Natsu ngunit ayaw ni Lucy na saktan niya ang celestial spirit. Subalit si Virgo ay patuloy ang pag-atake kaya dumipensa si Lucy gamit rin ang kanyang mahabang Letigo. Nang magkaroon ng pagkakataon si Lucy ay naawa siya kaya hindi niya ito sinaktan ngunit siya ay pinaglalatigo nito ng walang awa. Kaya hindi na nakatiis si Natsu at inatake ito ng malakas na apoy. Saka nagliwanag ng malakas at lumabas ang 12 zodiac spirit sa mga bagong anyo nila. At giit ng pinuno nilang si Leon na naglaho na ang kontrata nila
kay Lucy. Hindi makapaniwala ang dalaga dahil marami na rin ang mga pinagsamahan nila. Subalit inatake lang siya ni Leo ng malakas na kapangyarihan kaya iniligtas ni Natsu. At sa utos ni Leo ay inatake sila ni Aquarius, pati na rin ni Sagittarius. Si Taurus ay sinipa ang maraming bato, at si Virgo ay pinahirapan si Natsu ng letigo. Aalis sila Lucy kaya titirahin sana ni Sagi na pinigilan ng ating bida. Saka nakipagtuos siya sa malakas na pinuno ng mga zodiac celestial spirit na si Leo gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Subalit napatalsik nito ang salamander, saka sinabing simula ngayon ay nais na nilang maging malaya saka pinasabog siya ni Leo ngunit nailigtas naman siya ni Happy. Samantala sa celestial spirit world ay naghahari ang 12 zodiac. Kagad nilang sinabi ang problema ng mga celestial wizard kay Master Makarov. Ngunit ayaw maniwala ni Lucy na pag-aaklas lang ang sanhi nito. Kaya sinubukan niyang muling tawagin si Crocs pero si Horologium ang dumating dala si Crocs sa loob nito. Nalaman nila kay Crocs na naghahasik daw ng kaguluhan ng zodiac spirit sa kanilang mundo dahil bigla na lang naglaho ang Celestial Spirit King. Naalala nila Natsu ang sinabi ni Loki tungkol sa complete freedom na sinabi ni Crocs na kaugnay ng salitang Liberam, kaya nilabas ni Yukino ang libro na tungkol dito at tinignan ito ni Levi. Giit ni Crocs na ang Liberam ay isang ritual upang tuluyang maging malaya ang mga celestial spirit. Dahil dito ay ipinag-utos ng master na mangalap sila ng impormasyon sa pamumuno ni Erza kaya pinagpangkat-pangkat nito para mapabilis ang trabaho. Subalit nawawala sila Natsu dahil patungo na pala ito sa mundo ng mga celestial spirit. Pagdating ni Natsu ay kaagad siyang pinagbabato ng mga poste. Saka nagpakita si Taurus na tinamaan siya ng sipa at tumalsik sa isa pang planeta. Habang sila Lucy ay patuloy ang paghahanap ng tamang kaalaman sa mga libro. Nalaman ni Yukino na ang Liberam ay maaari lang isagawa sa lugar na tinatawag na Astral Spirites kaya kailangan nilang mahanap ang Celestial Globe para malaman kung nasaan ito. Nang magkaroon ng lindol ay nabutas ang kanilang kinaroroonan kaya nahulog ang grupo sa ibaba at bigla silang inatake ni Virgo at hindi sila tinigilan nito. Gumawa ng solid script iron si Levi ngunit nabutas lang ito ni Virgo at inatake siya ng letigo. At sunod nitong binanata ng dati niyang master na si Lucy kaya iniligtas ni Happy. Lumapit naman si Yukino at nakipagbakbakan dahil sinanay daw siya ng Sabertooth. Ngunit nahuli ng spirit ang mukha ng dalaga kaya iniligtas siya ni Lucy habang si Levi ay nananaliksik ng impormasyon. Samantala sa Celestial World ay sinusubukan din ni Natsu na matalo si Taurus. Hinanap ni Virgo sila Levi ngunit sinundan siya nila Lucy kaya nainis ito at hinuli silang dalawa ng letigo, at balak pa nitong baliin ang likod ni Lucy. Saka binalibag sila nito sa mga libro. Di pa nakontento dahil pinagbubutas pa nito ang library. Habang sila Yukino at Levi ay nananaliksik pa rin hanggang sa tumalsik patungo sa kanila sila Lucy. Tinawag ng dalaga si Pixes upang magpaturo ng direksyon. Ngunit nasundan na sila ni Virgo kaya pipigilan ito nila Lucy at Yukino. Subalit gumamit si Virgo ng kapangyarihan at pinagbubutas ang buong gusali habang si Natsu ay nahihirapan din kay Taurus pero pinagsusuntok niya ito. Saka nag-apoy ang buong katawan at sumugod ngunit nakailag ang ball. Nahanap na rin ni Levi ang Celestial Globe ngunit dumating si Virgo at hinulag siya na iniligtas ni Happy. At balak daw ni Virgo na punuin ng butas ang library nang dumating si Natsu mula sa Spirit World. Ngunit nakatakas na si Virgo dala ang Celestial Globe. Samantala nag-alala si Levi dahil ayon sa nabasa ay magkakaroon nga ng kalayaan ang Celestial Spirits kapag isinagawa ang ritual pero mamamatay din sila pagkalipas ng 12 araw. At sa kasamaang palad ay nakarating na kay Leo ang Celestial Globe. Nagtungo ang prinsesa kasama si Arcadios sa bayan habang nakasuot pa ng mascot upang hindi sila makilala ng mga tao. Ngunit nakita naman sila nila Natsu na nakilala ang dalawa. Sinabi ni Lucy ang sitwasyon, kaya nalungkot si Hisui dahil kasalanan niya daw ito dahil sa dami ng mahika na naipon ng Eclipse Project ay naapektuhan nito ang mundo at sa iba pang dimensyon. Ipinakita ni Arcadios ang mga susi na ginawa ni Hisui upang puwersahang mapabalik ang mga zodiac spirits sa spirit world dahil isang celestial wizard din pala ang prinsesa. Nang biglang magkaroon ng malakas na hangin at kinuha ito ng isang shokoi. Saka dumating ang malakas na agos ng tubig at nagpakita ang kasama nitong pating. Dahil sila pala ang mag-inang Pisces na pagmamayari ni Yukino pero ayaw na rin makinig ng mga ito sa kanya. Nang sumugod ang bida ay tumakbo ang shokoi. At ang pating naman ay pinigilan sila Yukino na tulungan si Natsu. Ipinakita ni Natsu ang apoy ngunit sinugod siya at pinaglaho ito ng kalaban saka siya tinakal nito sa katawan at tumalsik sa bato. Tinawag ni Yukino ang natitira niyang spirit na Little Bear Polaris na nagawang malabanan ng lakas ni Shark Pisces pero pinalo lang siya ng buntot nito. Kaya uminom ito ng honey at mas lumakas ngunit pinatulog lang siya ng Mother Shark.
Shark. Umatake din si Levi ngunit kinain lang ito ng kalaban. Samantalang ang Shokoi ay muntik nang mahiwa sa gitna si Natsu. At patuloy din itong tinatanggal ang mahika ng ating bida. Umatake naman ng apoy si Levi ngunit kinain lang din ito saka nag-dive sa lupa. Kaya tinawag ni Yukino ang Gate of the White Swan na si Deneb pero itim ang pakpak nito. At sa isang atake ni Deneb ay napatalsik niya ang Mother Shark. At nang sumugod ito muli ay iniligtas sila ni Arcadios. Si Natsu ay pinilit makaiwas sa mahika ng kaharap ngunit gumawa ito ng mga aipoipo kaya napatalsik ang bida habang kinakalaban ng Knight si Mother Shark na ginamit ang matalas na palikpik, kaya tinusok ito ni Knight pero nabali ang sword. Naisip ni Happy na ang kahinaan nito ay tubig kaya naghagis ng isang timba si Natsu. Ngunit pinagmayabang nitong hindi na ito ang kahinaan nila pero nakuha ni Natsu ang mga susi at napatalsik ito sa isang suntok ng bida. Sinubukan din lumaban ni Lucy ngunit natalo lang agad siya. At nang muli itong sumugod ay sinuntok ni Natsu ng malakas at napatalsik din ito. Ngunit mabilis na nagbalik ang dalawa at kinalaban nito ang Fire Dragon's Roar ng Salamander. Saka sila pinalo nito ng buntot at napasa kamay muli ng Shokoi ang mga susi bago tumakas ang mga ito. Ngunit napag-alamang isang replika lang pala ang nakuha ng mga ito. Kaya hahanapin na nila ang mga Celestial Spirit para pigilan sa kanilang plano. Samantala nagsasagawa na nga ng ritual ang mga Celestial Spirit. Kaagad namang naglakbay ang grupo upang pigilan ng mga ito. Upang malaman nila ang tamang lokasyon ay ginamit ni Hisui ang susi. Subalit kasalukuyan ng isinasagawa ang ritual na Liberam na nagliwanag at tumama sa buwan na nagbigay ng nakakasilaw na liwanag. Ngunit dumating si Natsu para pigilan sila na inatake naman ni Leo. Tapos pinagsusuntok siya nito at nakipagtagisan ng kapangyarihan na sumabog ng malakas tapos pinagbabato pa siya nito ng kapangyarihan. Pinaliwanag ni Lucy na mamamatay sila kapag isinagawa ang Liberam pero sapat na daw kina Leo ang 12 araw ng kalayaan bago sila pumanaw. Nalaman na rin ng mga spirit na isang fake ang nakuha nilang mga susi, kaya nais ng mga kasama na patayin na lang ang grupo nila Natsu kaya mabilis na umatake ang mga ito pero hindi rin nagpatalo ang grupo ng ating mga bida. Sinalag ni Natsu ang atake ni Virgo, ngunit pinaikot-ikot siya nito pero may nagputol ng letigo dahil dumating na sila Gray dahil nahanap sila ng mga kaibigan gamit ang telepathy ni Warren. Kaya naman sabay-sabay na umatake ng mahika ang dalawang panig na sumabog ng malakas. Saka pumasok ang mga spirit sa kanya-kanyang mga pinto, ngunit ayaw pa rin nilang saktan ng mga ito kaya binigyan sila ni Hisui ng kanya-kanyang susi upang puwersahang mapabalik ang mga ito sa spirit world saka pumasok si Natsu sa pinto ni Leo. Pumasok na rin ang bawat isa sa bawat pinto para pigilan ng mga celestial spirit. Nakarating ang bida sa isang mataas na templo ngunit bigla silang inatake ni Leo kaya nagsimula agad ang labanan. Si Elfman ay makakaharap ang isa ring macho na si Taurus na agad na pinagsusuntok ng binata pero hindi matamaan kaya nagtransform siya subalit napakabilis talagang kumilos ng toro at sa isang daliri ay napatalsik siya nito sa mga puno. Sa muli niyang pagsugod ay kinawawa lang siya nito dahil puro muscle lang daw siya at walang utak. Subalit nag-leopard mode ito kaya hiniwa siya ng axe at nag-transform siya na lizard man. At nang malagyan ng pawis ay labis na nandiri ang toro. Kaya dinakot ni Elfman ang mukha nito at inuntog tapos hinedbat at nilagyan pa ng maraming pawis saka sa pilitan niya itong pinabalik sa spirit world na napapanood nila Princess Hisui. Tumalo ng dalawa at nagsuntukan sa ere pero si Happy ang pinuntirya nito. Tapos nagkaroon siya ng motion sickness dahil sa templo na isa palang sasakyan kaya sinugod na siya ni Leo. Subalit inatake sila ng isa pang kapangyarihan. Pinaghahampas ni Virgo si Lucy at binutes nito ang sahig upang mahulog ang dalaga. Sila Kana at Scorpio ay magkakaroon ng card battle kung saan naglapag agad ng dalawang card ang spirit at pinalabas nito ang Gemini monster mula sa card. At pag-atake nito ay direktang tumama kay Kana dahil wala siyang summon na monster. Si Aquarius ay gumawa ng water tornado at inatake sila gamit ito kaya umiwas ang dalawa at nakita ang pinsala nito sa ibaba. Umatake na rin ng Dragon's Roar si Wendy ngunit sila ang tinamaan ng tubig kaya sila nahulog. Saka ito nagalit sa batang spirit pero inatake siya sa mukha at hinabol sila ng tubig na may ulo ng halimaw dahil pinapaglaruan lang sila ni Aquarius kaya muntik na silang makain nito kaso sarili nito ang napinsala. Pagkatapos ay hinanap ni Aquarius ang dalawang nagtago pero nang hindi matagpuan ay inatake na lang nito ang buong lugar. At nang makita sila ay pinuntirya sila ng maraming tubig na tila mga sibat kaya natusok ang buong paligid. Dahil sa inis ay nais na itong sakta ni Wendy ngunit nauto siya nito. Nagtataka naman si Mira kung bakit tumatakas sila Pisces sa kanya ngunit bumuelo lang pala ang Shokoi. Giit ni Aquarius na kumain na lang daw sila ng ice cream at nautong naman si Wendy kaya nagtungo sila dito ngunit naghihinala si Carla. Gayunpaman ay kumain na lang ng ice cream ang tatlo at naging magkakaibigan na sila. Pero nang matapos kumain si Aquarius ay nais na nito muling makipaglaro dahil laro lang pala sa kanya ang lahat. Kaya umatake ito at tinamaan sila Wendy na napunta sa Ferris wheel. Ngunit hindi pa rin ito tumigil sa pag-atake.
Subalit nang tatamaan sila ay dumating ang apoy dahil nahuhulog pala sila Natsu patungo doon. Kaya tinulungan na rin ni Happy si Carla na na-stuck sa salamin. Nagpatuloy pa rin si Aquarius sa pag-atake kaya nilabanan siya ni Natsu ngunit umaalog na ang Ferris wheel dahil sa patuloy na pag-atake ni Aquarius. Kaya sinuntok ng bida ang pinto para makatakas si Carla upang makaiwas sila sa makulat na batang spirit at muling kinalaban ni Natsu ng apoy ang magic nito hanggang sa maubos. Ngunit umiyak naman si Aquarius sa ginawa ng bida. At dahil sa mga atake ay gumuho na ang Ferris wheel pero tinamaan pa rin ito si Carla kaya pinuntahan agad ni Happy. Si Wendy ay gumamit ng Sky Dragon's Roar upang hindi masaktan sa pagbagsak si Aquarius kaya nailigtas niya ito at si Carla ay nailigtas na ni Happy. Ngunit napabayaan niya si Natsu na tuluyang nahulog. Natuwa daw si Aquarius sa kanilang laro kaya pumayag na itong gamitan siya ng susi. Nabawasan ng isang buhay si Kana dahil sa atake ni Scorpio. Ngunit nalaman na rin ni Kana ang rules kaya nagawa niyang mapalabas ang ilusyon nila Carla at Happy at ginamit niya pa si Happy upang matalo ang ilusyon ni Gemini. Ngunit pinalabas ni Scorpio si Virgo na may kakayahang mapabalik ang natalo na card. Napatalsik naman ni Mira ang Shokoi. Ngunit nagalit ang nanay nitong Pating kaya gumawa sila ng malaking tornado. Subalit nahuli lang sila ni Mira at pinaikot-ikot sa kainihagis sa langit. Tapos pinasabog sila nito sa ere. Saka ginamit ni Mira ang susi upang mapabalik sila sa spirit world. Samantala muntik nang matusok si Lucy nang mahulog sa trap. Ngunit sumisikip pa ito dahil kay Virgo. Sa kanilang card game ay naisipan ni Kana na gamitin ang ilusyon ni Gildarts. Dahil sa pangamoy ni Natsu ay nahanap nila kung saan nagtatago si Loki. Samantala si Kana ay pinaatake na ang ilusyon ni Gildarts at napatalsik nito ang kalaban na parang sa Yu-Gi-Oh! Kaya ginamit niya na rin ang susi para mapabalik ito sa spirit world. Inatake ni Libra ang dati niyang master na si Yukino kaya napatalon siya at pinilit na mabalanse ang bato. Umatake si Gray kay Cancer ngunit pinaghihiwa ito ng celestial spirit. Saka ito sumugod ngunit nakailag si Gray kaya pinaikot-ikot siya nito na parang nagsasayaw subalit pinasaya lang siya ng binata dahil inilabas na nito ang Ice Blade saka walang habas na pinaghihiwa nito hanggang sa matalo. Kaya tagumpay niya na ring napabalik si Cancer sa kanilang mundo. Sa inipay sinuntok ni Natsu ang pader upang mahanap si Loki ngunit nagdulot ng paglindol pero tagumpay na nabuksan ang lihim na lagusan. Samantala si Levi ay kinoryente ang ginawang stage ni Capricorn at agad itong ginamitan ng susi. Hirap na si Lucy sa ginagawa ni Virgo sa kanya tapos pinakita pa nito ang bagong torture device kaya napatakbo na lang siya at sinubukang tumakas mula sa baliw na celestial spirit subalit nasa loob siya ng mundo ni Virgo. Samantala nakarating sa spiral sila Natsu pero hindi pa rin mahanap si Leo. Ngunit kalaunan ay may umatake sa kanila na nagpakilalang ika-13 celestial spirit na si Ophiuchus na mahilig daw mang torture. Nabigla silang inatake ng mga papel, saka nabihag sila ng mga stethoscope. Saka nilagyan sila ng mga ito sa tenga at sumigaw ng malakas. Pilit din itong nilagay ang malaking bakal sa mga bibig nila at saka sila inatake ng band-aid sa buong katawan tapos pinagtatanggal nito. Pinaglaruan din nito ang kanilang mga ngipin pero hindi pumalag si Natsu dahil kailangan niya na daw talagang magpunta sa dentist. Kalaunan ay umatake na ito gamit ang likidong sumasabog. Saka ipinakita ang iba pang kagamitan na gagamitin sa kanila. 10 kilometro na ang nilalakad ni Juvia pero hindi pa rin nagpapakita si Aris dahil hinihintay pala nitong manghina siya. Kalaunan ay nag-hallucinate na siya ng isang oasis. Saka dumating si Aris at pinakita nito sa kanya ang tubig na ibibigay daw nito kapag sumuko siya pero ayaw ng dalaga kaya itinapon ito. Tapos umatake ito ng mga sungay kay Juvia na pinipilit na lang na makagalaw. Pag-atake nito ay naglaho sa init ng araw. Kaya pinaglaruan na lang siya ni Aris ng mga alaga nito. Tapos kinaladkad pa siya sa sasakyan ng bruha. Ngunit nang tumigil si Aris ay nagawa niya itong tamaan ng water whip saka nabuksan ng coolant ng sasakyan kaya nagkaroon ng panibagong lakas si Juvia. Nang umatake si Aris ay hindi niya na ito matamaan saka gumawa si Juvia ng water jigsaw at tuluyang natalo si Aris. Kaya tagumpay niya na rin itong nagamitan ng susi pero hindi niya alam kung paano makakaalis doon. Samantala sila Gajil at Lily ay ginawang mga squirrel nila Gemini. Saka pinaglaruan sila ng mga ito na parang mga pet kaya tumakas si Gajil at hinabol ng dalawa na ginawang iba't ibang mga hayop. Tinakot siya ng iba pang mga hayop ngunit binanatan lang niya ang mga ito tapos inutusan niya ang oso na magpanggap na siya upang makaatake siya sa likod nila Gemini. Subalit patuloy na umatake ang dalawa pero dahil sa bilis ni Gajil ay sila ang nagkatamaan. Saka gumamit na ng bakal si Gajil kahit isa siyang pusa at sinapok ang dalawang kalaban. Dahil dito ay natalo niya na rin ang dalawa at nakabalik sila sa normal. Sinubukan ni Lucy na biglang gamitin ang susi kay Virgo ngunit nakailag ito at muling nilabas ang letigo para pahirapan siya ngunit nakatakas na naman ang dalaga. Sila Ursa at Sagittarius naman ay naglaban ng mga sibat habang tumatakbo sa mapanganib na field kung saan inatake ito ni Ursa nang walang tigil ngunit sumabog ang kanyang kabayo kaya muntik na siyang mapaslang. Nang makatakas si Ursa ay nakatapak na naman siya ng mga pampasabog. Kaya nagawang matanggal ni Sagittarius ang sibat niya ngunit naisip ni
Ngunit anya na sumakay sa likod ng kalaban saka nagsuot ito ng cowboy outfit. Tapos hindi niya na naman ito tinigilan sa pag-atake kaya napaatras ito sa mga pampasabog at tuluyang natalo. Kaya napabalik niya na rin ito sa spirit world. Nagpalabas ng halimaw si Ophiuchus at nagawang bihag sila Carla at Wendy. Si Natsu ay nakailag dito pero nakapunta siya sa trap ng kalaban na agad namang iniligtas ni Happy. Kaya sumugod sila at binutas ang ginawa nitong pangit na halimaw upang mailigtas sila Wendy. Saka dumating si Leo na sinabing nakahanda na daw ang seremonya kaya siya na ang bahala. Biglang nag-crack ang paligid at napunta sila sa ibang dimensyon. Kung saan sa utos ni Leo ay pinakita ni Ophiuchus ang tunay nitong anyo na napakalaking halimaw. Matapos silang makipaglaban sa mga celestial zodiac spirit ay napunta sila sa isang silid ngunit wala pa doon ang grupo nila Natsu at Lucy. Nakita nila Natsu ang mga constellations ng mga zodiac spirit na napabalik na nila sa spirit world. Samantala isinagawa na ni Leo ang Liberam upang tuluyan silang magkaroon ng kalayaan mula sa kontrata sa mga tao kahit na ang kapalit ay 2 linggo na lang silang mabubuhay. Ayaw itong mangyari ni Natsu kaya sumugod siya kaya pinagtitira siya ni Leo ngunit nakalapit pa rin at sumuntok kaya nagtama ang kanilang mga kamao sa ere. Pinag-utos ni Natsu na kunin nila ang globo at pinigilan niya si Leo para magtagumpay sila Wendy. Dahil dito ay naglabas sila pareho ng mga apoy sa paa at nagsipaan sa ere saka nagpagalingan sa pakikipaglaban subalit nahihirapan sila Happy na kunin ang celestial globe. Sa muling pagsuntok ni Natsu ay nagawang matanggal ni Leo ang kapangyarihan niya. Kaya muli siyang umatake ngunit nahihigop talaga ng apoy ni Leo ang kanyang mahika. At nang ang spirit ang umatake ay napatalsik si Natsu sa bato. Ngunit mas lalong lumakas ang bida kaya pag-atake nito ay napatalsik niya rin ang spirit. Saka nagsabayan sila ng mga sipa ngunit magkapantay lang ang mga lakas. Nakalapit na rin sila Wendy at nang subukang kunin ay napinsala sila nito kaya na-distract si Natsu at tinamaan siya ng atake ni Leo. Ngunit sa tamang pagkakataon ay nagising ang dalawang exceed at nailigtas nila si Wendy. Subalit nakapagpatuloy sa ritual si Leo na naramdaman naman ni Virgo. Muli din itong pinaghahampas ng Letigo si Lucy ngunit lumaban ang dalaga. Patuloy pa rin ang labanan nila Libra at Yukino sa lugar na mahalaga ang balanse. Nang bigla itong tamaan ng liwanag dahil sa pagsasagawa ni Leo ng Liberam. Gayunpaman ay nagpatuloy ang bida sa paglaban ngunit natalo siya ng mahika ng spirit. Pero muling nagpalabas ng apoy at nakipagsuntukan na parang walang nangyari kaso napatalsik na naman siya nito. Saka siya muling pinabaon sa bato gamit ang magic. Pinipilit pa ring magtagumpay ni Happy ngunit tatamaan na siya ng laser kaya iniligtas ni Wendy ng Dragon's Roar. Nang makita si Natsu ay naglakas loob si Wendy na muling subukang kunin ang globo ngunit natalo siya ng kapangyarihan nito at iniligtas ng 2 pusa. Samantala si Natsu ay naubusan na ng magic power. Kaya sinugod na siya ni Leo ngunit nasalag ang suntok niya at kinain ng kanyang malakas na apoy. Dahil dito ay nagkaroon ng pinagsamang mahika ang bida na direktang tumama sa katawan ng Zodiac Spirit Leader. At tuluyan na itong napabalik ng bida sa kanilang mundo. Subalit nagpatuloy pa rin ang Liberam kahit wala na si Leo saka narinig nilang ipinagpapatuloy pala ito ni Ophiuchus. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.